Good morning everyone sa lahat ng aking mga kaibigan, mga followers at mga subscribers at sa mga hindi ko pa followers and subscribers, follow and subscribe na po kayo. Okay, so ngayon po ay personal workout. Kumbaga, sishare ko sa inyo yung aking workout gamit yung mga bato. Kumbaga iba-ibang sizes ng bato. Whole body workout. Ito ay isang uri ng strength training gamit yung mga batong buhay. Okay, ibig sabihin gusto ko na i-share sa inyo na pwede po tayong maging malakas. Okay, gamit sa kung anong mayroon tayo dyan. Halimbawa, walang mga ganitong klase ng bato sa may inyo, pwede pong gamitin yung halimbawa buhangin, ilagay sa sako, di kaya lupa, ilagay sa sako, para mas ma-improve pa natin kung ano yung mayroong lakas tayo na normal na lakas na pantao lang. Okay, gamit yung gaya ng sabi ko, kung anong mayroong kayo, para-paraan lang yan paano mas maging malakas, mas maging mabilis. Halimbawa sa mga bagay na inyong ginagawa, sports, kung ano man yan, boxing, gusto nyo mas maging matatag yung inyong mga paa, mas malakas yung inyong mga suntok, palakasin yung inyong core, o patigasin mga katawan nyo, mga tipong ganyan. Kung wala naman at mayroong kakahuyan sa inyo, pwede rin kayong pumutol ng mga kahoy siguro na yung tipong hindi naman yung malalagay din kayo sa alanganin, baka mga habulin naman kayo ng DNR. Tago-tago na lang. Basta, pero lupa, napakalaking bagay nun ilagay sa sako. Kahit na gawing punching bag siya o buhat-buhatin, yun nga lang, pag tumigas yung lupa talagang matigas din, kaya yung kamay nyo talagang yung fist nyo titigas talaga ng solido yan. Alright, okay. So ito, swerte, medyo maganda ang hawakan dahil flat siya. Okay, dito muna ako. So yung combination siya, pag titignan nyo yung workout ko na yun, yung exercise na yun, whole body siya. Okay, kasama yung legs, core, upper body. Pag titignan nyo, madali lang siya pero mahirap yun. Okay, ngayon kung gusto nyo mas palakasin o i-isolate yung inyong halimbawa mga quads, kaya paa, sasamahan ko naman siya ngayon ng lunges mula dito. So sa lunges, kung ito ang inyong mga katawan, shoulder width, okay, shoulder width ganito, huwag kayo tatayo ng magkasunod ganito. Kailangan shoulder width din yung inyong pag-atras. Yan yung inyong stance, diretsyon nyo lang sa likod, ganyan na. So kung mapapansin ninyo, okay, balanse ako, nakapokus ako ngayon dito, pwede siyang ganon. Okay, at kabila. Okay, so kung nandito ako, yan. So, okay, focus naman sa kabila din. Isolation ang tawag dito, para mas lumakas, mas tumibay. Inhale, exhale sa taas. Inhale. Alright. And then ngayon, susundan ko naman siya
yung akin namang hamstring. Baba natin kung naman siya. Inhale, exhale. Walang masyadong maraming repetition kasi baka hindi tayo umabot. Ako. Pag mga bata pa okay lang, kumbaga. Okay. Hanggat kaya nyo, as much as you want. Yung mga tipong ganyan. Pero pagkakagaya ko na may edad na, tuloy-tuloy kasi ito. Observe nyo yung inyong mga lakas at saka yung hangin. Kung hanggang saan kayo aabot, hindi na kailangan ng maraming repetition. Parang ako, kumbaga, pinagdaanan ko na ito noong araw ng kabataan. So ngayon, kailangan sakto-sakto na lang na yung tipong magagawa mo na lang ng exercises. Okay, ngayon naman, gagawin ko naman para sa rotator cuff naman ito. Basically talagang ano siya, para sa balikat at syempre kasama na rin yung core. Alright, so kung yung ganito, right, rotation lang. Pwede rin ito ng nakaluhod ka lang. Alright. Mag-sampo, kabilaan. Ngayon, kung kayo ay boksingero o mahilig kayo sumuntok, ayan, pagkatapos nyo, sabay nyo ito. Ayan, atras. Kabila muna. Walo na lang. Ito ay kung inyong gusto nyong i-improve yung inyong mga straight, uppercut, and then hook punch. Sampo. Sobrang nakakangalay na to sa braso. Parang maiksi na yung braso ko. Parang mas lalo pang iksi. Pagka ganun tuloy-tuloy. Pero ang isang maganda, pagka na-develop nyo yung ganong klase ng training o naman, i-improve sa nyo yung stamina. Yung stamina kasi nadidevelop din siya hindi lamang sa pag-jogging o pagtakbo. So yung mga ganong klaseng exercises, kung bakal man yan, bato o lupa o kahoy, basta tuloy-tuloy. And then ganun din na-improve o mas nadidevelop yung inyong mamira, nakalimutan ko, iba na talaga pag matanda na, yung ano ng muscle nyo. Kalimutan ko, pang bihira ito. Na basta yung, kumbaga yung, hindi ko maalala yung tawag doon, pambihira talaga naman. Basta yung ngalay, ngalay ng muscle, ayun, hindi ko talaga maalala, sorry.
yung ngalay na i-improve ninyo. Okay, kumbaga, kasi sa totoong labanan, halimbawa, boxing, o Muay Thai, kickboxing, talagang pagpagod na kayo, bumababa talaga yan. At hindi nyo na lang namamalayan hanggang sa pagtatamaan na kayo. Ibig sabihin, talagang ngalay na yon. So yung ganong klase ng training, mas nai-improve nyo yung inyong mga ngalay. Talagang hindi ko maalala yung tawag doon, pambihira. Ang tagal-tagal kong nagtuturo nung araw eh. Okay, kasama talaga siya sa pagtanda, yung nakakalimot. Anyway, yun, ngayon man. So, push up naman. Yung push up, hindi lang siya exercise para sa chest. So, nakakatulong din siya, halimbawa sa mga suntok. Ngayon, kailangan lang yung push up nyo ay hindi yung mabagal. Okay? Kailangan yung acceleration pataas kung kayo ay halimbawa nandito. Halimbawa, let's say nandito ako. Dapat mabilis siya o mas mabilis pa doon. Ngayon, depende halimbawa yung ginawa ko. Pull na push up siya. Meron naman halimbawa mid lang, yung andito lang. Yung kailangan din yun para sa mga nandito yung distance, hindi nyo na kailangan batakan dito. Yung ito na yung kamay nyo para may power kayo. Isa yon sa mga exercise na nag-i-improve yung short distance na inyong atake o strike. Alright, ngayon depende na sa may mga variation na ito. Let's say, mula dito hindi ko na siya habaan kasi baka hindi umabot. And then ngayon, gusto nyo pa mas bumigat yung inyong mga suntok. Mayroon naman ako sakto lang na magre-grip. Okay, na bato rin. Ay, dito lang siya. Ito mga sample lang ito. Ayan. Pati dito naman may improve yung inyong mga grip. Okay, so ganun lang siya pero nakakapagod na, pambihira. Ganun talaga pag tumatanda na. Okay lang yan. Okay, importante may nagagawa. Nag-exercise, nag-training pa rin tayo. Yung mga pinaggagawa ko exercise dito, halimbawa wala kayong ganito bato, pwede rin magtali kayo, maglagay kayo ng lupa sa sako, talian ninyo dulo-dulo, may hawakan na kayo. Alright, yung mga pinaggagawa ko dito, magagawa na rin yan dun. Napakaraming pwedeng gawin dito. Pero sa susunod ko na ipakita din sa inyo yun. Yun lang muna. And then, ito naman, ito, full body strength naman ito. Okay. So, konting mga squat. Kailangan sigurado ang hawak at baka malaglagan ang paa nyo.
kabila. Nakakapagod yan. Hinga ako sandali. Okay. So napansin nyo, hindi kaagad ako humakbang. Okay. Kasi minsan, yung iba makikita nyo, mayroon halimbawa gano'n nagbubuhat. Tapos biglang humahakbang o lumalakad. Ang nangyayari, hindi pa nakakaakyat ang oxygen sa utak. Kaya yun, natutumba sila. So, hayaan nyo muna parang maging normal muna yung inyong pakiramdam. Pagka may hilo pa, wag muna kayong hahakbang. Steady lang kayo doon kung saan kayo nakatayo. Okay, importante yun. Yung iba, hindi nila namamalayan talaga. Ay masaklap na halimbawa, ginawa yung squat, tapos biglang nahilo, lumakad, natumba, nauntog yung ulo. May iba nakukumatos pa. Yung kumbaga kailangan mayroon din kayong konting kaalaman sa bagay na yung basic knowledge na magagamit ninyo. Okay, sa halimbawa pagbubuhat, pagtitraining ninyo. Alright, hanggang sa muli po. Ayun muna. Okay, kailangan training, buhat-buhat, hindi lang puro palo-palo o suntok-suntok, sipa-sipa. Kailangan may buhat-buhat din. Whole body strength, importante siya, lalo na pagka nagkakaedad tayo, para yung muscle natin hindi kaagad nalulusaw, at yung lakas din natin hindi rin basta nawawala lang. Kasi yung lakas mo, kapag di mo nagagamit, nagdi-decrease yan, bumababa paunti-unti hanggang sa pahina ka na ng pahina. Ganun din yung muscle, hindi mo namamalayan, wala kang train, hindi ka nagbubuhat, unti-unti nalulusaw yung muscle, numinipis ka. Kaya yung dating makisig, macho, wala na. Pagka tumanda na, pagdating ng ay iba 45 pa lang, 50, 55, 60, wala na talaga. Kumbaga pagka inabot ng sagian, wala na, talagang magpapasagi ka na lang, hanggang kamot ka na lang. Ganon, importante kung malakas ka, kahit na masagi ka, nakangiti ka pa rin. Pagka nagpabaya ka, pag sinagi ka, sama ng loob na lang matitira sa'yo. Buntong hininga. Salamat po. Hanggang sa muli.